Tentmaker.ph. This is for meaningful online shopping. A must for books lovers and music geeks. This is also home for the Talk of the Town videos and ticket sales of refreshing concerts, discount vouchers. Tentmaker.ph, meaningful online shopping. Patuloy po tayong mag-aaral na ang Panginoong Hesus po ay mangingibig ng ating kaluluwa. Ang Panginoong Hesus po nagmamahal sa atin ng gayon na lamang. Tama po ba? At binigay po niya ang lahat para lang po tayo ay mapagpala. Para lang po dumating na tayo po'y mapabilang sa kanyang pamilya. Sino po yung mga may asawa na nung kayo po ay nanligaw sa napangasawa nyo, hindi naman kaagad kayo nagustuhan? Nangailangan pa ng 1 taon, 2 taon, nanunuyo ka. Pero pagkaraan ng mga 3 taon, na-develop na rin. Natutuhan ka na ring mahalin. Alam niyo po bang ang Diyos ay napakatyaga sa atin? Nagbabantay po siya, nanunuyo po siya, nagpapala po siya, nagliligtas po siya, nagbibigay po siya ng proteksyon sa atin para lang mapansin natin ang Diyos at tayo po ay sumunod sa Kanya at yung pagmamahal niyang inihahandog ay suklian din natin. Panginoon, mahal din po kita, paglilingkuran din po kita. Kaya po kayo'y nandito kasi nahipo ng Diyos ang ating puso. Pero ang gusto ko pong iwanan sa atin ngayong gabi, ano naman po kaya yung ine-expect ng ating Diyos sa atin? Ano po kaya yung inaasahan niya sa kanyang pagmamahal na binigay sa atin na kung saan ay atin naman pong ihahandog sa Kanya? Ano po sa palagay nyo ang ine-expect ng Lord sa atin? Na tayo po ay magmahal sa Kanya ng buong puso. Number 1 po na ating pag-aaralan. Pakibasa nga po. To love Him wholeheartedly and passionately. Ito po ang gusto ng Diyos sa atin. Hindi po tayo makakasunod sa ating hari, sa ating Panginoon, kung hindi po tayo willing na magbayad ng presyo. Ang Panginoon po ay nagpunta sa lupa at siya po ay nag-alay ng buhay. Hindi ho madali ang pag-aalay. May sakripisyo po siya, may kahirapan po siya na ginawa at naranasan, pero tinapos po niya. Kung gusto po nating sumunod sa Panginoon, hindi po tayo makakatakas. Kung may hinihingi sa ating sakripisyo at pagtitiis, hindi po natin pwedeng takasan. Ang tunay po na lingkod ng Diyos at nagtitiwala kay Kristo
ay nagmamahal po sa Kanya. Dito po sa ating scripture, pag binasa po natin, mayroon po diyang isang lalaking mayaman na lumapit sa Panginoong Hesus. At ang sabi po niya, mabuting guro, ano po ba gagawin ko para magmana ng buhay na walang hanggan? Sabi po ng Panginoon, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magsisinungaling, huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan, huwag kang magnanakaw. Ibigin mo ang iyong ama at ang iyong ina, ibigin mo ang iyong kapwa. Sabi po nung lalaki, nagawa ko na pong lahat yan eh. Sige, humayo ka, ibenta mo lahat ng kayamanan mo, ipamigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng napakaraming kayamanan sa kalangitan. At bumalik ka sa akin at sumunod sa akin. Alam niyo po, yung lalaki nalungkot, umalis. Hindi po siya nakasunod sapagkat iba po ang minamahal niya. Hindi po yung nagpala sa kanya, kung hindi yung mga pagpapalang meron siya. Ang ibig ko pong sabihin, itong lalaki na ito'y lumapit sa Panginoon. Willing po siyang makinig. Willing po siyang matuto. Pero pagkatapos po na ang Panginoong Hesus ay nagturo sa kanya, umalis po siya at ang kanyang ginawa ay ayon sa gusto niya, hindi ayon sa sinabi ng Panginoon sa kanya. Maaari pong matagal na po tayo na dumadalo, matagal na po tayong Kristiyano, 10 taon, 15 taon, 20 taon. Marami na po kayong narinig na katuruan kay Brother Eddie, sa iba't ibang pastor. Nagkaroon po kayo ng problema. Humingi po kayo ng payo sa ating mga elders, sa ating mga leader. Pero pagkatapos na makahingi ka ng payo, makapakinig ka ng maraming katuruan, umuwi ka at nag-iisa ka ngayon, iniisip mo kung ano ang gagawin mong desisyon. Lahat ng narinig mo, baliwala. At nagdesisyon ka pa rin. At pag ang ginawa po nating desisyon ay ayon sa gusto natin, katulad tayo ng binatang mayaman, mamamali po tayo. Ang Panginoong Hesus po, napakahirap ng kanyang kalagayan. Siya ba ay susunod doon sa paghahandog ng kanyang buhay na alam naman po nating napakahirap ng pagkakapako sa kanya? Bilang nasaan yung tao, nararamdaman niya yung hirap. Nararamdaman niya yung lahat ng sakit na kanyang dadanasin. Pero nagpunta siya sa lugar ng Getsemani. Siya po'y nanalangin. Siya po'y umiyak ng napakatindi at ang sabi ng Biblia, yung pawis niya ay dugo na, nagagamunggo. Kasi talagang napakahirap. Pero praise God, ang sinunod po niya ay kung ano yung sinabi ng Ama sa kanya, kailangan ang kalooban ko'y mangyari. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, huwag ang aking kalooban, ang kalooban mo, aking Ama ang mangyari. Praise God! Alam naman po nating si Kristo ay nag-alay ng buhay. Kaya ikaw ngayon ay may kaligtasan. Amen po ba? Pag ako po'y magkakasal, meron po akong marriage counseling doon sa mga ikakasal ko. At sinasabi ko po sa kanila, establish your family according to the Word of God. Huwag na huwag kayong magdidesisyon nang hindi ayon sa salita ng Diyos. Mga lalaki, ibigin ang inyong asawang babae. Babae, pasakop sa iyong asawa. Mga anak, ibigin, sundin ang mga magulang. Pagpapalain, hahaba ang buhay. Mag-asawa, nagkaroon ng di pagkakaunawaan, hindi dapat maghiwalay. Sapagkat ang sabi ng Bible, kinamumuhian ng Diyos ang paghihiwalay. Hindi dapat kayong maghiwalay. Ang sabi ng salita ng Diyos, if you can say sorry, our love has chance to grow. At ang sabi ng Bible, ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat papaghiwalayin ng sino mang tao. So pag ang buhay mo po at pamilya ay nakatalaga sa salita ng Diyos, kayo pong mag-asawa, may dadaanan kayong problema. Pero makikita nyo ang sarili, tatanda na kayo, magkasama pa rin kayo, for you establish your life according to the Word of God. You will never be wrong when we establish our life according to the Word of God.
Can I hear amen? Amen po ba? Hallelujah. Ano po ang dapat kong gawin para magmana ng buhay na walang hanggan? Totoo naman po itong binatang mayaman. Kaya lamang po, ang kanyang pananaw ay ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mga gawa. Alam naman po nating ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. At itong mayaman po na ito, pinapakita, kahit mayaman siya, may kulang pa rin sa kanya. Mabuting guro. Sabi po nitong binatang mayaman, sabi po ng Panginoon, bakit mo ako tinawag na mabuti? Isa lang ang mabuti, sapagkat lahat ng tao ay makasalanan, pero iisa lang ang mabuti, ang Diyos. Naniniwala ka ba na ako'y Diyos na nagkatawang tao? Naniniwala ka bang ako'y Diyos din? Kaya mo sinasabing ako'y mabuti? Nakakalungkot po, may mga ilang tao na si Jesus daw po'y tao lang at ayaw maniwala na siya'y Diyos din. Pero dito po pinapakita nung binatang mayaman, naniniwala siya, nananampalataya, si Jesucristo ay Diyos din. Bakit naman po sinabi ng Panginoon yung mga kautusan? Ang ibig po bang sabihin, kailangan sundin ang lahat ng kautusan para po magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi po ng Romans 3:20, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kautusan. Kaya po sinabi ng Panginoon, gusto pong ipaunawa ng Panginoong Hesus, kahit sundin mo ang lahat ng kautusan, walang inaaring ganap sa pagganap nito. Sapagkat hindi natin kaya. Ang ipinapakita ng ating Panginoong Hesus sa binatang mayaman, kailangan mo ng tagapagligtas. Kailangan mo yung mangingibig ng iyong kaluluwa. Kailangan mo siya sa iyong buhay. Ganon din po ang dumating sa ating buhay. Na-realize natin, kailangan natin ang magliligtas sa atin. Walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus. Kaya tinanggap po natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Alin po bang kautusan? Ito pa po yung tanong ng binatang mayaman. Hindi po pwedeng paghiwa-hiwalayin ng kautusan at ituring natin ang iba na mahalaga at ang iba hindi mahalaga. Sabi po ng James 2:10, ang gumaganap ng kautusan at lumalabag sa isa ay lumalabag sa lahat. At ang kautusan, ito po'y kapangyarihan ng Diyos. At pag sinuway mo ang kautusan, lumalabang ka sa Diyos, lumalabang ka sa kapangyarihan. Ganito po ipinapaabot ng Diyos sa atin. Ang kautusan po niya ay napakahalaga. Ang iniisip lang po nitong binatang mayaman ay patungkol sa panlabas. Ibigin mo ang iyong kapwa, yun lang po iniisip niya. Pero hindi niya napansin na ang Diyos ay nakatingin sa puso. Ang gusto ng Diyos ay ang puso po natin ay tama. Kaya po doon sa Sermon at the Mount, binanggit ng Panginoong Hesus, ang sino mang magnasa sa kanyang isip, sa kanyang puso, ay nagkakasala ng pangangalo niya. Ang sino mang magalit sa kanyang puso sa isang tao ay nagkakasala ng pagpatay. Ipinantay po ng Panginoon, kaya mahalagang mahalaga po ang ating puso. Hindi ka nga nagnanakaw, pero nag-iisip ka naman, nagnanasa ka. Hindi ka nga pumapatay, pero galit na galit ka naman doon sa tao. Mahalaga po ang puso sa harapan po ng ating Diyos. Mayroon pong good manners and moral itong binatang mayaman. Subalit, hindi niya nakita ang sarili niya, ang kasalanan niya, na magdadala sana sa pagsisisi at pagkilala sa Panginoon bilang tagapagligtas. Hindi po niya pinayagang makapasok ang light of the Word, ang ilaw ng sanlibutan sa kanyang buhay. Hindi niya pinayagang magliwanag ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtanggap niya kay Kristo. At hindi rin ho niya pinayagan na madama niya ang yakap ng mangingibig ng kaluluwa niya na kung saan ay naghihintay sa kanya na lumapit sa ating Panginoon. Hindi niya pinayagan na madama niya ang pagmamahal ng Diyos.
Salamat po, mayroon akong mga kasama sa lugar na ito. Nang dumating ang liwanag, pinapasok. Nang madama ang pagmamahal ng Diyos, tinanggap natin. Kaya po tayo mga anak ng Diyos, pinagpala ng Diyos na buhay, magpapatuloy na maglingkod sa Kanya, mamahalin siya sapagkat ang nais ng Diyos ay mahalin ang bawat isa. Alam niyo po, mahal na mahal ng Panginoon ang binatang mayaman. Kaya po siya ay nagtiyagang kausapin, tulungan. Kasi gusto po ng Panginoon na itong mayaman na ito ay lumapit po sa Kanya. Nakakalungkot po, may mga ilang tao, mayaman po sa pera, mayaman po sa kapangyarihan, maraming kaalaman, maraming talento, mayaman din po sa kasalanan, mayaman din po sa kayabangan. Pero ang lahat po ng ito, mahal na mahal ng Diyos. Nagtitiyaga po ang Diyos sapagkat kalooban ng Diyos, mayaman o mahirap, ay makalapit sa Kanya at magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Ano pa po ang kulang? Sabi ng binatang mayaman, ibenta mo ang lahat ng ari-arian mo, pamigay mo sa mga dukha, at bumalik ka at sumunod ka sa akin. Hindi po ibig sabihin ay para po maligtas, ay magbebenta po ng mga kayamanan at ipamimigay. Hindi po ganun. Hindi po sinabi ng Panginoon kay Nicodemo, Nicodemo, kailangan ibenta mo ang kayamanan mo. Hindi po niya sinabi kay Sakeo, Sakeo, lahat ng mga nakuha mo, habang ikaw ay nangongolekta ng buwis, ibalik mo. Wala pong sinabing gano'n, bagamat nabago po yung buhay. Ang ipinapakita po dito ng ating Panginoon, kaya po niya inuutusan itong mayaman, ay para po alamin kung alin talaga ang mas matimbang dito sa binatang mayaman. Kasi pagka sinabi ng Panginoon, alam ng Panginoon na itong taong ito'y mapag-imbot, pag ibebenta niya ang kanyang kayamanan, iisipin niya, bebenta ko ba o hindi ko ibebenta? At sa marami pong katangian ng mayamang ito, hindi pa rin niya naipakita na mahal niya ang Diyos. Ano po ang mahal ng binatang mayaman? Possession was his God. Ang kanya pong Diyos ay ang kanyang ari-arian. Ang kanyang kayamanan, ito po ang kanyang Diyos. At wala po siyang nasunod sa inutos ng Panginoon. Go and sell. Come back and serve me. Wala po siyang nasunod. Tayo po ba, ano po ba ang mahalaga sa atin? Yung po bang mga pagpapalang nasa atin, mas mahalaga na po ba yan kaysa sa ating Diyos? Inuutusan po tayo ng Diyos, ibenta po nating lahat. Sumunod po tayo sa Kanya. Ang ibig pong sabihin, ibenta na natin sa Lord. Lahat. Kung ano man po yung nasa puso natin. Baka mayaman tayo sa sama ng loob. Baka mayaman tayo sa galit. Ano po? Baka mayaman po tayo sa inggit. Ibenta na po nating lahat sa Panginoon at bibilin po niya yan ng kanyang banal na dugo. At ikaw po'y makakalaya, ikaw po'y magiging malinis, at ang sasambahin mo na lang ay ang tunay na Diyos na nagligtas po sa iyo. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Gustong-gusto po niya tayong pagpalain. Umalis po ang binatang mayaman, malungkot. Sapagkat hindi siya sumunod sa iniuutos ng Diyos. Pwede naman po siyang umalis na may kagalakan, may kapayapaan, pero pinili niyang umalis na may kalungkutan. Sabi po ng Nehemiah, the joy of the Lord is our strength. Sabi ng Psalms 40 verse 8, I delight to do thy will. Sabi ng Psalms 1:1-3, mapalad ang taong hindi tumatayo sa lugar ng mga makasalanan, ni nauupo sa upuan ng mga makasalanan. Kung di ang kagalakan niya ang salita ng Diyos, bulay-bulayin. Hallelujah!
Ang tunay pong kagalakan at kapayapaan ay sa Diyos lang masusumpungan. Kaya po lahat tayong nariritong pinili na sundin ang kalooban. Ikaw ay may kagalakan, ikaw ay may kapayapaang hindi mabibili ng salapi sapagkat yan ay galing lamang sa Diyos na buhay. Can I hear amen? Mahalaga po na magkaroon tayo ng mga bagay na nabibili ng salapi. Pero yung mga bagay na hindi pwedeng bilhin ng salapi, kagaya ng kaligtasan, kagaya ng presensya ng Diyos, kagaya ng kapayapaan, kagalakan, dapat meron din po tayo. Meron po ba tayo noon? Meron po ba tayo noon? Sapagkat tayo nananampalataya sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, maliban na ang binatang mayaman ay maglagak ng pagtitiwala sa Diyos, mamamatay po siyang walang kaligtasan. Pero siya ang kikilalanin na pinakamayaman sa sementeryo. Uulitin ko po, maliban na ang binatang mayaman ay maglagak ng pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo, mamamatay po siya na walang kaligtasan. Pero kikilalanin naman siya na pinakamayaman sa sementeryo. Ayaw po nating maging mayaman sa sementeryo kasi yun po'y lugar ng mga patay. Ang gusto natin, maging mayaman tayo dito sa lugar na ito, dito sa mundong ginagalawan natin, sapagkat andito buhay pa tayo. At pagdating ng buhay natin, na lumipas na at doon na tayo sa kabila, gusto natin, mayaman din po tayo sa kalangitan. Amen po ba? Mayaman din tayo sa kalangitan, sapagkat si Kristo, ang ating pastol, ay kasama po natin. Naghahanda ng mga mansion sa kalangitan. At pagdating ng panahon siya'y babalik, kukuhanin tayo at dadalhin po doon sa kanyang kaharian na kung saan ay puno ng kaluwalhatian ng Diyos. Mayaman ka sa Diyos, mayaman ka sa mga bagay na espiritual. Ito po ang nais ng Diyos na mangyari po sa atin. Hallelujah! Nagtanong na po ang mga disipulo, sino po ang maliligtas? Verse 23 to 26. Kasi po, sa Israel po, pagka ikaw ay mayaman, ito po'y tanda na ikaw ay sinasamahan ng Diyos. Ito po'y nakuha sa Deuteronomy 26, 27, 28. Pag ikaw ay sumunod, pagpapalain ka. Pag ikaw ay sumuway, mawawalan ka ng mga kabuhayan. Pero kung titingnan po natin, batang-bata pa sa pananampalataya ang mga Israelita. Mula po sa Egypt, naglakbay po sila at doon po sa mga punto na yon, doon po sinabi ng Panginoon, pag sumunod kayo, pagpapalain ko kayo. Pag sumuway kayo, kayo ay mapaparusahan. Para pong sa bata, minsan sa bata po, di ba, uutusan natin. Tapos sasabihin natin, sige, bibigyan kita ng chocolate. Naku, sumusunod ka agad yung bata. Ganun po yung mga Israelita sa panahon na yon. Kagaya ko po nung araw, ang unang-unang talatang narinig ko po ay Matthew 6:33. Sabi po doon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Ako po ay dating seaman, at sa mga panahon po na yon na ako'y ma-born again, ang problema ko po ay kung paano ako makakabalik ng barko, kung paano po ako makakasakay ng barko. Isang taon na po akong standby. At ngayon po, pagkaraan ng isang taon, ako po'y hopeless na, talagang wala ng pag-asa. Parang hindi na ako makakabalik uli ng barko hanggang dumating ang isang kapatiran. Galing ng ibang bansa, mainit na mainit, nagsishare ng gospel. At sabi sa akin, Brad, unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, lahat ng bagay idaragdag sa iyong pangangailangan. So ang ginawa ko po, sumama ako sa kanila, umaten ako doon sa prayer garden sa Bunlo, umaten ako ng prayer meeting, umaten ako ng Bible study. Pagkaraan ng 3 buwan, nasa barko na ako. Kasi sabi ng Lord, pag inuna ko siya, isasakay niya ako sa barko. Pero pagdating sa barko, ako yung nagpipray. Sabi ko, Lord, makapag-Bible study ako sa barko. Pagkaraan ng 6 na taon, 6 na buwan sa barko, sinagot ako ng Diyos. Sabi nung kapitan, brother,
bukas Sunday, magkaroon tayo ng gawain sa mess hall. Hallelujah! Tuwang-tuwa po ako sapagkat yun ang aking panalangin. Kahit ako nagtatrabaho, nag-iisa, pero kasama ko ang Diyos, nakapangaral ako, na-born again ang lahat ng crew ng barko. Ginamit lang ng Diyos yung Matthew 6:33 para makilala ko siya, para makasakay ako ng barko. Pero ang gusto pala niya, hindi lang ako sa barko. Kung hindi ako itawagin niya, ilagay niya sa ministry. At ngayon, nasa harapan niyo, nagpipreach ng gospel na alam ko, ito po yung mga spiritual na bagay na kinalulugdan ng Diyos sapagkat maraming tao natututong magmahal sa Diyos ng totohanan, buong puso na siya'y minamahal. Hallelujah! Hallelujah! Pero ang tunay po na diwa ng pagsunod ay hindi sa reward o sa punishment, but motivated by love. Sabihin nga po natin, love. Ang tunay po na motibo dapat natin sa pagsunod ay pag-ibig. Nung ako po'y bago-bagong born again, 1985, ang aking paboritong kantay, I will serve thee because I love thee. Bakit ako maglilingkod sa Diyos? Kasi mahal ko siya. Hindi dahil sinakay niya ako sa barko. Given na po yun. Pero ang dahilan, bakit ako nandirito, mahal ko po ang ating Diyos. Kaya po ako'y naglilingkod sa Kanya. Hallelujah. Meron po bang nagmamahal sa Diyos? Sa lugar po na ito, may nagmamahal ba sa Diyos? Pwede ko po ba kayong makasamang maglingkod sa Diyos na buhay? Can I hear amen? Praise God. Nag-alala po tuloy yung mga disipulo. At sabi po ng mga disipulo, Panginoon, sino ang maliligtas? Kung ito palang mayaman na ito, gumagawa na ng lahat ay hindi maliligtas. Napakahirap sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. Ang ibig kong sabihin, hindi naman lahat ng mayaman ay hindi papasok ng langit. Ang gusto lang pong ipakita ng Diyos, napakahirap pumasok sa langit ang mga taong nagtitiwala sa kayamanan. Pero, ikaw ay bilyonaryo, milyonaryo, napakayaman mo, pero hindi ka nagtitiwala sa kayamanan mo, nagtitiwala ka sa ating Diyos na buhay, maliligtas ka. Sapagkat ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay naliligtas. Romans 10:11, Romans 10:13. Hallelujah! Alam niyo po bang si Abraham ay napakayaman? Abraham was a wealthy man, but Abraham was a man of great faith. Sabihin nga po natin, great faith. Ang gusto ng Lord, mayaman din tayo dito. Pero dapat mas mayaman tayo sa spiritual na bagay para hindi po tayo mahawakan ng kayamanan. Sabi ng 1 Timothy chapter 6, the love of money is the root of all evil. So number 1 po, ini-expect ng ating Panginoong Hesus ang nagmamahal sa iyo na ibigin natin siya ng buong puso. Can I hear amen? Pangalawa po, to obey Him faithfully with integrity and excellence. Pangalawa po na ine-expect sa atin ng ating Panginoon, ng nagmamahal sa atin, ay sumunod po tayo sa Kanya ng may katapatan, may integridad, may kahusayan. Hindi ho yung basta susunod ka lang. Hindi ho yung half obedience lang. Kalahating katotohanan, kalahating kasinungalingan. Hindi ho po pwede yung ganon. With integrity, with excellence. Ito po ang ine-expect ng Diyos po sa atin. Nakita po ng mga disipulo yung magandang kalagayan ng mayaman. Tapos natingin po sila sa kanilang sarili. Bilang mga disipulo, sumusunod sa Panginoong ganon. So nakita po ng mga disipulo yung malaking pagkakaiba. At sabi po ng mga disipulo, Panginoon, iniwan namin ang lahat, sumunod kami sa iyo. Ano po ang matatanggap namin? Alam niyo po, ang Panginoon ay napakaraming pangako. Sabi po ng mga nagtuturo, ito daw pong Bible, 39,000 promises,
ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen po ba? Lahat daw po ng nanditong pangako'y para sa iyo at sa akin. Kaya yun pong mga disipulong nag-aalala, nakalimutan niya po na napakaraming pagpapalang nakalaan sa mga sumusunod sa ating Panginoon. At hindi lamang po yun, maging pagdating po ng Panginoong Hesus pag siya'y bumaba na sa lupa't naghari, ang sabi po ng Biblia, kasama ka na maghahari ng Panginoon dito sa lupa. Ang dami pong pagpapala na kung saan ay inihahanda ng Diyos sa atin. At anuman pong iniwan natin ay ibabalik sa atin ng Diyos ng 100-folds. Kaya po sa ating pagsunod sa Panginoon, hindi lang tayo nagsasakripisyo, tayo po ay nag-iimpok doon sa kalangitan. Kaya lang, hindi lahat ng benepisyo ay makukuha mo sa lupa. Yung ibang benepisyo ay doon na sa kalangitan natin makukuha. Kaya kailangan po maging matatag tayo sa ating takbuhin po. Tayo'y umiyak sa Panginoon. Humingi tayo ng lakas. Kung meron mang baku-bakong dinadaanan, ay alalayan tayo ng Diyos hanggang matapos natin ang takbuhin na inilagay sa atin ng Diyos at marinig nating, "Well done, thou good and faithful servant. Enter into my kingdom." Amen po ba? Kailangan po natin yan. Kaya lamang po, napansin po ng Panginoon, parang mayroong mali sa motibo nitong si Pedro. Ano yung matatanggap namin? Parang si Pedro, bawat ginagawa niya, after siya sa matatanggap niya. So dito po nabahala ang Panginoon. Kaya sinabihan siyang may mga nahuli na mauuna. Alam niyo po ba si Abraham, nung utusan ng Diyos, alam ni Abraham na yung kanyang bugtong na anak, si Isaac, na napakatagal na hinintay, at nang dumating, ay pinalaki niya at kasama niya at nagbibigay ng iba yung kagalakan. Biglang-bigla hihingi ng Diyos para ihandog sa bundok ng Moriah. Iahandog bilang sakripisyong handog. Alam ni Abraham na siya po'y mawawala ng anak. Pero si Abraham po, alam nyo at alam ko, sabi ng Biblia, Abraham obeyed God. Amen po ba? Kahit po alam niyang mawawalan siya, pinili niyang sumunod sa Diyos. And praise God, ang sinundan niyang Diyos ay Diyos na mapagbiyaya. Sabi po, Abraham, wag mo nang patayin ang iyong anak. May inihanda akong isang guya, ipapalit mo sa iyong anak. Kaya sabi ni Abraham, from this day, this place will be called Jehovah Jireh. Ang Diyos ang nagkakaloob. Kaya meron po tayo na sticker, Jesus my provider. Ang ibig sabihin, lahat ng kailangan mo, isusupply ng Diyos na buhay ayon sa kanyang kayamanan sa kalangitan. Wala pong magkukulang, walang maghihirap na anak niya sapagkat isusupply ng Diyos. Hallelujah! At hindi lang po yun. Sabi ng Diyos kay Abraham, in blessing, I will bless you. In multiplying, I will multiply you. Kasi hindi niya inisip na siya'y mawawalan. Ang inisip niya, makasunod sa Diyos, makapaghandog sa Diyos, at gawin niya ng buong puso. May matanggap man siya o wala, ang mahalaga, masunod niya ang Diyos na nagmamahal sa kanya ng gayon na lamang. Somebody shout, praise the Lord. Hallelujah. Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Kaya po biglang isinunod niya ang parabola patungkol sa manggagawa sa ubasan. Chapter 20 na po tayo ng Matthew. Isinunod po kaagad ng Panginoon ang parabola sa mga manggagawa. May isang pinuno ng sambahayan na may-ari ng napakalaking ubasan. At siya'y kumuha ng mga manggagawa. Alas 6, 6 to 6 ang trabaho, 12 hours. Alas 6, kumuha po siya. At sabi niya, gumawa ka sa aking ubasan at bibigyan kita ng isang denaryo. Ito ang kasulatan. So nagkaroon sila ng kontrata. Kumuha po siya after 3 hours, after 6 hours, after 9 hours, after 11 hours, kumuha siya ng mga manggagawa.
sa isang denaryo. Ito po yung sa parabola. Hindi po ito patungkol sa kaligtasan natin. Kasi ang kaligtasan natin ay biyaya ng Diyos. Ephesians 2:8 and 9. Sa biyaya tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi po ito sa ating sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa ating mga gawa upang ang sino man ay hindi magmalaki. Hindi rin po ito reward. Kasi sabi po ng 1 Corinthians 3:8, bawat isa itatanggap ayon sa kanyang mga gawa. Ang ibig sabihin po dito sa parabola na ito, right attitude in service. Sabihin nga po natin, right attitude in service. Ito po ang ipinapaabot ng Diyos sa parabola na ito. Tamang pag-uugali sa paglilingkod natin sa ating Diyos na buhay. Dalawa po yung klase ng manggagawa. Ang una, manggagawang may kontrata. Isang denaryo ang kanyang susweldohin sa isang araw. Pangalawa pong klase ng manggagawa, isang manggagawang walang kontrata. Bahala ka na po, Panginoon. Bahala ka na po kung magkano ang ibibigay mo sa akin. So ito po yung dalawang klase ng manggagawa. Pagdating po ng hapon, tinawag po ng may-ari yung kanyang katiwala. Nagpasweldo na po siya. Ang ginawa po niya, inuna po niya yung nagtrabaho nung 11th hour, isang oras na lang. 1 dinar po ang sweldo. Sumunod yung 9 na oras, bali 3 oras na nagtrabaho, 1 dinar. So yung mga nauna po, nagko-compute na sila. Sabi nila, kung yung 1 oras lang, 1 dinar. Tayo, 12 hours. Naku, 12 dinar ang ating makukuha. Subalit, pagkaraan po ng swelduhan, lahat sila'y tumanggap ng 1 denaryo. Bakit? Kasi yun ang nasa kasunduan eh. Amen po ba? So ano po magiging reaksyon? Negatibo. Bakit ganyan? Kami hirap na hirap. Init na init kami. Maghapon kami samantalang yan, 1 oras lang. Nagreklamo po sila. Pero ang tinanggap po nila ay 1 dinar lang. Kasi po, yun ang napagkasunduan. Pero, kung nagtiwala po sila sa may-ari ng sambahayan, doon sa may-ari ng ubasan na ito po'y mapagbigay, tatanggap po siya ng higit na pagpapala sapagkat pinaubaya niya sa may-ari kung magkano ang ibibigay sa kanya. Amen po ba? Dalawa po yung lesson dito na makikita natin. Huwag po tayong maglingkod sa Diyos dahil sa anumang tatanggapin. At huwag nating piliting malaman kung ano ang ating makukuha. Maglingkod lang po tayo. Bahala na po ang Diyos. Sabi po ng isang quotation, God is infinitely generous and gracious and will always give us better than we deserve. Sa palagay niyo po ba, lahat ng pagpapalang tinanggap ko, tinatanggap? Si Pastor Nick ay karapat-dapat? Hindi po. Kasi marami din po akong kakulangan. Pero ang Diyos po ay masyadong mapagbiyaya. At sa aking maliit na nagagawa, na dapat ito lang ang tanggapin ko, more than I deserve, God bless me. And I praise God. And I thank God sapagkat ang aking pinaglilingkuran ay gracious and generous God. Hallelujah! Hallelujah! Sabi po ng Ephesians 6:6, sa atin pong paglilingkod, tayo po'y maglingkod hindi dahil sa ano paman. Kung hindi maglingkod tayo bilang mga alipin ni Kristo na ginagawa ang lahat mula sa ating puso. Maglingkod po tayo hindi dahil sa ating makukuhang anumang pagpapalang temporal. Kasi pagka doon lang ho tayo nakatingin, mamimiss natin ang best blessing na inihahanda ng Diyos. Nakatuon po tayo sa Panginoon. We trust Him and believe that He will give what is best to us. Sabi pa po ng mga disipulo, ano naman po ang makukuha namin? Ito pong tanong na ito ay tanong na may kasamang pagmamataas. Mag-ingat po tayo. Alam naman po natin pag nagmamataas na ang isang tao,
ang kasunod na po noon ay pagbagsak. Mag-ingat din po tayo sa sobrang tiwala natin sa ating sarili, na dahil doon nag-e-expect po tayo na may makukuha po tayo. Meron naman pong mga tao, sobra naman talagang napaka-humble. Ang ginagawa naman ng Diyos, yung sa tingin niya ay parang wala siya, siya naman ang ginagawa ng Diyos. Na una, pinopromote po siya. Kasi po ang gusto talaga ng Diyos ay magpakumbaba sa kanyang harapan. Mag-ingat naman po tayo na iniahalin tulad natin ang ating mga sarili at ikinukumpara natin yung ating mga ginagawa sa iba. 1 Corinthians 4:5. Huwag daw po tayong humatol sa kanino man. Hintayin natin ang pagdating ng Panginoon. At siya po ang magtatalaga o magdadala sa liwanag ng mga bagay na nasa lihim ngayon. At kung magkagayon, tayo daw pong lahat ay bibigyan ng Diyos, tatanggap tayo ng anumang mga pagpapala mula po sa ating Panginoon. Pag tama ang puso mo, iahayag na ng Lord, itong anak ko na ito, hindi napapansin, pero dahil tama ang puso niya, ito na ang mga reward niya sa kalangitan. At higit sa lahat daw po, huwag nating pupulaan ng Diyos o mag-iisip tayo na kung saan ay hindi tayo napapansin ng Diyos. Ang Diyos po'y perpekto. Sabi nga po ng Romans 8:28, masama at mabuti, ito po ay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Amen po ba? Si Joseph, napakapangit ng nangyari. Pero yun pala'y ginamit para maging gobernador ng Egypt. Maligtas sila, mapagpala, at ang kanyang buong sambahayan ay magkaroon ng kasaganaan. Hallelujah! Hallelujah! At nakakalungkot po, hindi rin po natuwa itong mga ibang manggagawa pagka mayroong napagpapala. Kaya nung makita nilang binibigyan ng 1 dinar, sila po ay nagagalit, nagrereklamo. Ano po? Hindi tuloy nila napansin na ang may-ari ng ubasan ay napakabuti at punong-puno ng biyaya. Kung sila lang po hindi nakatuon doon sa ibang mga manggagawa at nakatingin sa kanilang sarili, nasabi nila, naku Lord, patawad po. Nakapag-isip kami, nagalit kami dito sa mga nauna. Lord, patawad po, patawad. Alam ko naman po, Panginoon, kitang-kita mo ko. 12 oras akong naglingkod. Lord, bahala ka na po. Kung nakita lang po nila ang kabutihan ng may-ari ng ubasan, di sinsanay hindi lamang po 1 denaryo ang tinanggap niya. Mas marami po ang pagpapalang pwedeng matanggap. Kaya lamang po ang nakakalungkot, ipinakita nila ang tunay na laman ng puso. Selfish, makasarili, sarili lang, sarili lang, sarili lang ang iniisip. Sabi po ng isang quotation, whenever we find a complaining servant, we know he has not fully yielded to the master's will. Pag may nakita raw po tayo na mga manggagawa, lingkod, na walang ginawa kundi magreklamo, hindi pa raw po niya totohanang naipapasakop ang kanyang buhay sa kalooban ng kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Pero pag naipasakop mo na sa Diyos, alam mong ang Diyos ang tumawag sa iyo, alam mong ang Diyos ang nagdadirect sa iyo, alam mong ang Diyos ang kumikilos at sumasama, anuman po ang ipagawa ng Diyos, kagaya ni Abraham, mawawalan, pero pinili niyang sumunod. Ine-expect po ng Diyos sa mga taong nakaranas ng pagmamahal, ang sumunod po sa Kanya ng may katapatan, may integridad, at may kahusayan. And number 3, do everything for His name's sake and for His glory. Pag gumawa ka, yan ginagawa mo hindi para sa tao. Hindi ginagawa mo yan para sa kanino man. Hindi para sa iyong sarili. Ginagawa mo po yan para po sa ating Panginoon. Pag itinuloy natin ang pagbasa, muling binanggit ng Panginoong Yesus ang patungkol po sa kanyang kamatayan. At alam naman po natin ang Panginoong Yesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo para magkaroon ng kaligtasan ng tao.
Ang ibig sabihin, dapat daw po tayo, ang iniisip natin kung paanong ang libo-libong mga tao ay mailapit natin sa paanan ng Diyos. Kung paano tayo makakapag-evangelize. Pero ang isip natin okupado, ang dami nating iniisip kung ano-ano, ang dami nating gagawin, etc., etc. Pero tapos na sa krus ng Kalbaryo, ang kaligtasan ay ginawa na ng ating Panginoon. Ang kailangan natin ay mangaral. Marinig ng mga taong may Kristong nagliligtas, may Kristong namatay, may Kristong inilibing, may Kristong muling nabuhay, at ngayon ay umakyat sa langit. Ang sino mang mananampalataya ay hindi na mapapahamak, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Paano sila makakarinig kung walang nangangaral? Paano naman may mangangaral kung wala namang isinusugo o nagsusugo? O napakagandang tingnan ng mga paa ng nagdadala ng mabuting balita. Romans 10:14, 15. Hallelujah! Ikaw po at ako ang dapat nating gawin. Ipangaral na si Kristo po ay nagbigay na ng pagliligtas sa lahat ng tao. Wala nang isa mang mapapahamak. Lahat ay kailangang lumapit at matanggap ang kanilang kaligtasan. Amen po ba? Pero ano ginagawa nitong si Salome? Ano ginagawa nitong si James, si John? Sabi po ni Salome, Panginoon, pwede po bang pagdating ng panahon, si James po lagay mo sa kanan mo, si John sa kaliwa mo? Sabi po ng Panginoon, ako, Salome, hindi mo naiintindihan ang hinihingi mo. Ang maupo sa trono ay napakahirap. At pag binasa po natin ang kasaysayan, si James po ang kauna-unahang pinatay sa mga disipulo. Isa po siyang martir sa pananampalataya. Si John naman po ay napunta doon sa lugar ng isla ng Patmos at siya po ay nagkaroon doon ng mahirap na sitwasyon. Kasi mahirap po talaga ang daan patungo doon sa trono. Sa panahon po na yon, yung kaisipan ni James at ni John ay ayon sa kaisipan ng mundo. Kasi yung kanila pong kahilingan ayon sa laman. Kasi gusto nila self-glory. Sila'y iupo doon. Sila'y mataas. At ito po'y may halo na pagmamataas. Ang pride po, hindi galing sa Diyos. Ang pride galing sa demonyo. Ang kailangan po sa kaharian ng Diyos, kung gusto mong maging dakila, ikaw ay magpakumbaba. Ikaw ay maging alipin. Ikaw ay maging lingkod. Ano po naging reaksyon ng 10 disipulo? Nagalit. Bakit? Kasi yung gusto nila ay ayon sa laman. Pero kung ang kanila pong panalangin ay para ang pangalan ng Panginoon ay maluwalhati, maparangalan, yung 10 disipulo makikisa sa kanila, sige, tulong-tulong tayo, gawin natin yan. Kasi iyan ay para maparangalan ang ating Diyos na buhay. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ano po ang itinuturo ng Panginoong Yesus? Ang maging lingkod, ang maging alipin. Ano po tinuturo ng sanlibutan? Ang maging boss, ang maging Panginoon. Kaya kahit makatapak ng tao, okay lang sa kanila, basta sila'y umangat. Ang Panginoong Yesus po'y nagpunta sa lupa para maglingkod. Kaya po lahat ng Kristiyano, dapat maglingkod din po tayo. Amen po ba? Ang Panginoong Yesus po'y nagbigay ng buhay. Lahat ng Kristiyano, tagasunod ni Kristo, dapat ibigay ang buhay sa Panginoon at ibigay para paglingkuran ng napakaraming tao. The key to greatness is not found in position or power, but character. Sabihin nga po natin, character. Sabihin po natin, character. Yan po ang susi para maging dakila sa harapan ng Diyos. Hindi ang iyong kapangyarihan, hindi ang iyong posisyon, kung hindi ang karakter mo sa harapan ng Diyos. Kumusta na po ang ating panalangin? Kumusta na po yung ating mga kahilingan? Yan po ba'y para sa kaluwalhatian ng Diyos? O yan ay para sa ating mga sarili? Kung mahal po natin ang mga bagay ng mundo na ito, kailanman hindi natin mamamahal ang Diyos ng buong puso. Kung ang buhay po natin ay hindi totohanang nakasuko sa ating Panginoon, hindi po natin magagawa
ang lahat ng may katapatan, may integridad, at may kahusayan. Kung ang hinahanap po natin ay ang maparangalan ng ating sarili, at ikumpara natin ang ating sarili at sabihin natin mas magaling tayo sa iba, hindi ho natin magagawa ang lahat para sa kaluwalhatian ng pangalan ng Panginoong Hesus. Hindi ho natin magagawa ang lahat para sa Kanyang pangalan. Pero kung ang tatlong bagay po na ito ay magagawa natin, mamahalin natin ang ating Panginoon ng buong puso, susunod po tayo sa Kanya ng may katapatan, at gagawin natin ang lahat para sa Kanyang pangalan at Kanyang kaluwalhatian, pwedeng-pwede po nating i-acknowledge, Panginoong Hesus, Ikaw ang aking hari. At tayo po'y makakasalo ng Diyos doon sa Kanyang buhay na meron siya. Alam naman po natin ang buhay ng Diyos, puno ng kaluwalhatian, puno ng biyaya, puno ng pagpapala. At pagdating ng panahon, kasama rin po tayo ng Panginoong maghahari dito sa mundo na ito. Hallelujah. Lahat po ng yan, all for His name's sake and all for His glory. Pwede po ba tayong tumayo sa oras na ito? Tayo pong lahat ay lumapit sa Diyos, magtalaga ng ating buhay at mangakong magmamahal sa Kanya. All that I am, all that I am, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my unclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. And Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Ito po yung panalangin ng aming puso. Muli po naming ikinukumit ang aming buhay. Lahat po ng meron kami, ito man po yung mga luha, kagalakan. Ito man po, Panginoon, ay problema, pagsubok, mga dinaanan po namin. Hindi po ito makakahadlang sa amin para hindi po kami sumunod at maglingkod sa iyo. Lord, tanggapin mo po ang buhay ng bawat isa. Mula po sa iyong lingkod na ginamit, sa lahat po ng aking mga kamanggagawa, maging sa buong ministeryo po na ito. Tanggapin mo po ang aming buhay. Tulungan mo po kaming mamahal ka namin wholeheartedly and passionately. Masunod ka po namin faithfully with integrity and excellence. At gawin po namin ang lahat ng aming ginagawa para po sa iyong karangalan. Panginoon, huwag mo rin kaligtaan, maging ang mga nanonood sa programa po na ito. Hayaan mo rin pong ang lahat ng nakakapanood ay magmahal po sa iyo ng buong puso. Sumunod po sa iyo ng may katapatan. At gawin ang lahat ng bagay. Lord, kung meron man pong nanlamig tumalikod, ikaw po ang humipo. At muli, pakita mo, nakabuka ang iyong kamay. Naghihintay sa sinumang lalapit sa iyo'y muling mararamdaman ang yakap ng mangingibig ng aming kaluluwa. Nanampalataya po kami, mahal mo ang lahat ng tao, mayaman man o mahirap. Ang lahat ay magkakaroon ng kaligtasan, magtiwala lamang po sa iyo. Tumawag lang po sa iyo.
At Lord, hayaan mo rin pong panampalatayanan namin as the church goes, so the word goes. Ang iglesia mo po, sa mga oras na ito, ay nagdesisyon ng buong pusong magmamahal sa iyo. Nagdesisyong maglilingkod sa iyo ng may katapatan. Nagdesisyon na gagawin ang lahat para sa iyo. Lord, idaloy mo po ito sa aming mga kababayan. Idaloy mo po ito sa aming minamahal na bansa. Sa pangunguna ng aming presidente, idaloy mo ang tunay na pagmamahal sa iyo. Idaloy mo ang tunay na pagsunod sa iyo ng may katapatan. Idaloy mo po ang tunay na paggawa para sa karangalan mo. At mangyari nga po ang aming deklarasyon, mapalad ang isang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Gaya ng nakaukit sa aming mga salapi, nakalagay, mapalad ang bansang Pilipinas sapagkat pinili namin na si Jesus ang kilalanin bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas ng bansang Pilipinas. God bless our nation. God bless the Philippines. God bless the Filipinos. God bless the JIL ministry. In the name of Jesus, this is our prayer. And if you believe, say Amen. Hallelujah. Malakas pong palakpak sa Diyos. Hallelujah. Tentmaker.ph. This is for meaningful online shopping. A must for books lovers and music geeks. This is also home for the Talk of the Town videos and ticket sales of free freshing concerts. Discount vouchers. Tentmaker.ph. Meaningful online shopping.